po, napanood namin ang portion po na nangyari dyan sa budget ng OP. May katanungan lang po si Chacha muna. Go ahead, Cha. Yes po. Representative Castro, ano iyon? Ayan, oo. Kahapon nga po, Sige, ayusin mo muna yan. Sige. So, Madam Chair, opo, sorry po kasi si Chacha po kasi marami ito pinagkakabalahan habang nagpo-programa eh. Opo, humihingi lang po ako ng patawad. Okay, ma'am, ano ang dahilan kahapon ni Presiding Chair Toby Tiangco kung bakit ayaw kayong payagan na mag-question sa ilang provision ng budget ng OP maging doon sa binabanggit nyo mga foreign policy? Well, yun na naman, Manong Ted, yung sinasabing parliamentary courtesy dahil co-equal branch of the government, parang ini-invoke na naman nila yung parang tradisyon ng Kongreso na hindi tinatanong yung Office of the President o kaya naman yung mga yung mga cabinet member na nanggaling sa Kongreso. Well, so yun po yung ini-invoke yung parliamentary courtesy na tradisyon na po na ganon na nagpi-present lang tapos inaaprubahan agad o tinatapos agad yung briefing. Di ho ba kasama dyan sa kortesiyang yan yung tanggapan ng Vice Presidente? Well, ang sinasabi kasi nila ay ang mga lang daw po, yung mga branches of the government lang po ay yung presidente, yung sa judiciary, at saka yung sa legislature. Kaya hindi po kasama daw doon yung vice president. Pero alam niyo naman, Manong Ted, di ba? Kapag depende rin yun sa timpla ng mga politika dito sa Pilipinas. Kung paano din pinakikitunguhan yung mga ganito. Okay, sige po ma'am. Pero ang binabanggit po, tama ba rinig ko ang sinasabi ni Presiding Chair Tiangco na dalhin nyo sa plenary ang concern ninyo? Well, mukhang kahapon, tingin namin ay mali yung sinasabing ganon. Kasi ni-invoke namin doon yung question of privilege. Ngayon, kina-question din namin yung rule of the chair na hindi na pinag-interpellate kami. Kaya sinabi na lang namin na meron kaming privilege dahil sinasagkaan ninyo yung aming responsibilidad Kasi responsibilidad talaga namin, Manong Ted, yung magtanong. Kung sa mga agency, kahit na Office of the President yan. Kaya sinasabi natin, question of privilege. Kasi karapatan namin na magtanong, gawin yung aming katungkulan bilang kongresista. So yun yung question of privilege. So pwedeng gamitin yun, whether sa committee hearing or sa plenaryo. Opo. So the fact naman na na-overrule kayo by the, volume, itong huge majority na ito, anong balak niyo sa plenaryo, ma'am, kung sakasakali? Well, itutuloy namin, Manong Ted, yung aming mga concern, yung mga tanong namin na presidente lang yung makakasagot. So, siyempre, yung Office of the President lang yung makakasagot. Kaya lang, ang problema dito, ang sasagot na dito yung magde-defend na miyembro o colleague namin na miyembro ng Committee on Appropriation. So hindi na natin malalaman direkta from the doon sa opisina mismo, sa executive secretary. Hindi na siya direktang sasagot sa amin. So yung ganun ang sitwasyon. Maganda sana kahapon kasi direkta. Ngayon kung yung mga tinatanong namin tinake note naman daw nila kapag sasagutin daw nila sa plenaryo. Pero hindi na yung executive secretary yung sasagot. Opo, yung nga mangyayari diyan. Pero ano ba ho ang inyong gustong itanong nga sana dito po kay Executive Secretary Bersamin na kumakatawan sa presidente? Particular sa bahagi ko, Manong Ted, ang gusto kong talungin ay yung confidential and intelligence fund kasi ito yung bumubuo halos ng kalahati ng budget ng presidente, 4.56 billion out of 10 point something billion. So,
ano ba yung mga programa na kailangan ng Confidential and Intelligence Fund. At katulad ng Office of the Vice President, tingin namin wala naman sa mandato ng OP. Yung maniktik, yung maghanap ng mga confidential information. 'Di ba? Wala sa mandato 'yon ng presidente kahit na yung OVP, kaya kina-question natin. Kaya sabi natin na ito kasi nagsimulang lumobo ito, Manong Ted, noong panahon ni Duterte, na hindi rin nako-question at hindi rin napapaliwanag. Kaya gusto nating maipaliwanag ito sa taong bayan kasi kung yung 125 million ng OVP kine-question natin, what more yung 4.56 Billion. na intelligence and confidential funds, kasi yung intelligence kasi maiintindihan natin para sa mga security agencies yan. Pero bakit meron ang Office of the President, 'di ba? Yung confidential fund ganun din kalaki. Kaya talagang gusto nating maintindihan din ng taong bayan. Ano ito? Saan pinagagastos ito? Opo. And sa pananaw ho naman ng iba, that's a valid point to. Pero Madam Chair, Ma'am Franz, sa sitwasyon dyan po sa Kamara, kami lang po na nanonood at nagmamasid. Ako ho lamang personally, I appreciate na kayong tatlo consistent naman dyan. And you really act as minority. Nasaan ang mga miyembro ninyo? Mawalang galang lang. Parang hinahanap namin ang mga miyembro ng minority. Parang tatatlo lang kayo. Well, hindi Mahirap siyempre kanya-kanya sagutin? rin sigurong ano yan. Mahirap sagutin, ma'am? Mahirap sagutin. Opo. Mahirap sagutin. May kanya-kanya rin sigurong mga paniniwala. Depende sa issue or depende sa kung sino yung kaharap sa budget. Nasaan ang minority leader? Ni minsan po ngayon sa budget hearing, parang wala ho ako napapanood na nakikita. Kasi, siguro nga sabi ho ninyo, depende yan, di ba? Kanya-kanya rin pong leadership yan. Pero sa mga nagdaang panahon, the minority leader is always active, particularly po sa mga budget ng departamento na kinakailangan magpaliwanag. Nasaan po si Nonoy Libanan? Well, ito po lately kasi yung sa bagyong Enteng po ay mukhang tinamaan ng Northern Samar. Eastern Samar Mukhang siya. dinata. Eastern Samar siya. Oo. Anyway, Northern Samar. Opo. Eastern Samar. Oo. So, hindi siya... ano bang usapan nyo sa minority dyan? Di ba toka-toka kayo supposed to be? O walang ganun. Kasi usually po dyan, ma'am, kasi po ang bilang sa Kamara, laging kakaunti ang minority. Pag sobrang kakaunti, sa dami ng mga departamento, nagtotoka-toka, ito assignment mo ha, dito ka, etc. Magbabantay kayo. Pag kailangan mo ng tulong, tawag ka dito para pupunta kami doon para pag meron ka ding katuwang. Sa ngayon ho ba, wala kayong ganun direksyon dyan? As in, kanya-kanya na lang po kayong diskarte? Ngayon pong budget briefing, Manong Ted, parang walang ganon. Ginagawa po namin yung binabanggit ninyong sistema kapag nasa plenaryo na po yung budget ng mga ahensya. So mayroon kaming groupings, sino sa araw na ito, sino yung may concern dito sa mga ahensya na ito na mag-interpellate. May ganun po na usapan din naman. Opo. Pero sa ngayon po, ma'am, dito po sa mga committee level na appropriations committee, sa ngayon sa amin napapanood, kayo lang tatlo ang aktibo sa minority? Meron pa ho bang iba? Baka yung iba po naming mga colleagues sa minority ay wala naman din sila sigurong concern. Okay. Kasi alam niyo naman kami national yung amin ding scope at yung aming constituents ay malawak, so may kanya-kanyang concern po at siyempre mahalaga rin yung mga binabanggit po namin kasi na foreign policy, yung pagtingin doon sa kay Kibuloy. So itong human rights, yung human rights violations, medyo tatahi-tahimik pero makita natin Manong Ted, ang dami pong mga violations ng human rights ngayon. Marami pong mga disappearance, political disappearance yung mga ating mga aktivista. Kaya talagang gusto nating erase yun. So sinasabi natin na
may pagbabago, asan na ba yung pagbabago, pero in terms of human rights ay ganun pa rin naman. Opo, opo. Yes, ma'am. Opo. Kaya po, sorry ma'am, kaya lang ho kami nagtatanong nga dito kasi yung we sincerely appreciate na kayong tatlo consistent, no? At para bagang parang ang suliranin ng iba nakaatang sa inyong mga balikat bilang party list reps nga dito kasi nga ang inyong pong scope ay national na sa mga isyong pambayan na napaka-importante, di ba? Opo, kaya ho kami natatanong dito bilang mamamayan din na hinahanap namin sino pa ang kasama ninyo kundi kayong tatatlo na lamang ang nagiging consistent. So, ma'am, matanong ko lang po kayo, dito po sa OVP budget, tuloy ho ba ang hearing today? Yes, opo. Tuloy po yung hearing today. Hindi natin alam kung darating si VP. Anong oras po ito, ma'am? Mga 9. Okay, so malapit na po ito, no? Opo. Opo. Sa ngayon ho, ma'am, in case po hindi dumating si VP Sara, meron na ba kayo na pag-usapan among you sa inyo pong Makabayan Block kung ano po ang magiging motion ninyo kung sakasakali sa kanyang panukalang budget? Well, mag-motion kami siguro na i-terminate na yung budget briefing niya, no? Kasi may time frame po kasi doon sa pagpapasa ng GAB. Kaya po after this baka ma-terminate na. And then kami sa bahagi namin, ako for example, yung i-amend ko doon sa kanyang proposal na tanggalin yung 10 million doon sa self-serving na book niya. At saka yung mga other social services na redundant or duplication ng ibang mga agencies. Okay, so will that motion be articulated in the committee hearing later on or sa plenaryo pa yan? Amienda, yes, Manong Ted, sa plenaryo pa po ito. So pwede rin naman namin sabihin yan sa hearing, depende mamaya doon sa magiging sagot ng VP mamaya. Okay, kasi po kung wala si VP, sabihin niya na ulit na yung mga salitang I leave it up to you, kung ano ang inyong disposition sa proposed budget ng OVP, no? Kayo na ang bahala. Kapag ko kasi sinabi yun, talaga pinauubaya na sa inyo, wala na question and answer, kayo na ho ang bahala. So kapag yun na maging katwiran kung sakali na hindi siya sisipot mamaya, marinig ho namin sa inyo itong proposal ninyo kung paano po tatapyasan yung budget po ng VP, ng OVP na higit po 2 bilyon. Yes, oo. Kasi ito nga, binigyan na nga natin siya ng another chance, di ba? Itong pangalawa. Hindi natin usually ginagawa yan, Manong Ted, no? Ginagawa lang natin yan kapag absent yung head of the agency. Kaya talagang, i-articulate po natin yon pagdating ng mamaya at hindi pa rin siya sumagot. Opo. Kasi po ma'am, sa kanyang proposed budget, para lang ho sa kabatiran po ng ating mga tagapakinig at mga manonood, no? Sa buong budget po ng tanggapan ng Vice Presidente na higit 2 bilyon, mga kapatid, 12.02% lamang nito, no? Sa buong budget, ang para ho sa sweldo ng kanyang mga empleyado at ang kanilang mga pangangailangan sa opisina. 12.02%. Yung 87.98% ay para po dito sa mga burial assistance, medical assistance, ito pong disaster operations, at itong mga binabanggit din po na ilang pang mga gastusin para po sa kanyang mga kawang gawa. Nangangahulugan ho ba sa binabanggit nyo yung mga duplication po ng mga programang ito? Magiging, ang ibibigay nyo lang po ditong panukala ay 12% sa kanyang proposed budget? Well, hindi ko pa po actual na nakukwenta, Manong Ted. So, ayan, katulad ng mga binabanggit nyo, yung burial, yung medical assistance. So, yung yung mga pagbibigay ng mga relief goods, trabaho po yan nung DSWD tsaka DOH. So, siya ay Vice President, anytime naman pwede siyang mag-request doon. No? Kasi yung pangkaraniwang kongresista nga, nakatulad namin, kapag humihingi yung aming constituents, binibigay naman ng ng DOH at saka ng DSWD kahit na nga po yung TESDA o yung CHED. Kaya yun po, tapos may nakalatag naman na po na guidelines, malinaw kung sino yung mga recipients. Pero sa nabasa natin na report,
COA report, mukhang may problema tayo doon. Doon sa pagbibigay ng mga social services na ito na hindi rin malinaw sino-sino ang mga recipients nito na nasa poder po nung Vice President. Okay, sige po. Ma'am, totoo ho bang meron na ngayong usap-usapan para sa impeachment ni VP Sara? Well, wala pa po kami ditong pero sa bahagi namin sa Makabayan ay pinag-aaralan na namin 'yan. No, tinitignan namin yung possibility at tingnan natin kung merong mga taong bayan na magpapa-endorse sa amin ng impeachment. Pag-aaralan po natin 'yan. Okay, so sa ngayon, wala pa po talagang usapan among the members of Congress, regardless majority or minority, na bumuo ng impeachment complaint mismo from the members kasi nga dapat meron munang complainant, di ba, na mag-sponsor po kayo. Ganun po ang proseso tama dyan. po. Wala pa pong mga ganun. Oo. Pero sa Makabayan Block, pinag-iisipan po ninyo kung sakasakali na meron pong maghahain ng impeachment complaint, ang posibilidad na kayo mag-sponsor. Kayo magiging legislator po na magiging timon dito. Opo, oo. Pinag-aaralan po natin yan. Kasi alam na naman, Manong Ted, marami kaming mga organization on the ground. So, kung merong magpasa sa amin ng complaint at ma-verify yun, at masingin namin ay pwede namin i-endorse, ganun po yung gagawin namin. Yun ho bang COA audit report dito po sa disallowance sa kanyang confidential fund, ano ho ba ang inyong assessment dito? Is that an impeachable offense? Kung titignan po natin doon sa mga ground for impeachment, Manong Ted, yung betrayal of public trust, bahagi din dyan yung graft and corruption, kung may mga illegal or misuse ng fund, pwede po, may possibility po na pwedeng magamit yung ganong basis from the mula po doon sa sinasabi po sa ating konstitusyon. Ano po ang inyong reaksyon sa binabanggit po ni Senator Amy Marcos na kung sakasakali po na merong nga maghahain at mag-i-sponsor eventually ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, yan ay isang attack sa ating demokrasya dahil 32 milyon daw ng mga Pilipino bumoto sa kanya at para bagang walang bahala nitong mga taong ito kung sakasakali man yung ipinagbigay pong kumpiyansa sa Vice Presidente. Mukhang I beg to disagree, Manong Ted, di ba? Kasi ito lang ang impeachment po, democratic process ito. At talagang ito yung way natin, ito yung remedyo natin sa mga nasa posisyon, lalong-lalo na ang Presidente, Vice President, mga membro ng mga Constitutional Commission, na kung umabuso sa kapangyarihan o gumamit o na may ginawang illegal ayon sa konstitusyon, ay ito yung sandata ng ating mga mamamayan para matanggal sa pwesto yung mga umaabuso. So hindi po ito attack sa demokrasya. Actually pag-exercise po ng ng democratic process, ng democratic rights ng ating mga mamamayan. Kasi sila yung mag-endorso nito yung impeachment. Okay. Siya? Okay. Yes po. Representative Castro, kanina natanong na ni Sir Ted na hindi pa talaga kayo sigurado kung pupunta si VP Sara sa hearing po today. Base po sa abiso mula sa kanyang opisina, wala pa rin po talagang sinasabi. Yes, oo, DJ Chacha. Pero, pumunta siya o hindi, tuloy pa rin naman yung hearing kung darating yung kanyang mga staff or mga ayusek. Ano ho ba ang inyong rule dyan, ma'am? Kayo ho, regardless kung dumating ka ng hindi pa nagsisimula o sa simula na ng hearing, agad na binibigyan po sa number 1 sa listahan na magtatanong ang minority? Yes po, Manong Ted, tradition din ito, pero tama rin naman yun kasi ilan lang naman kami, 20 lang kami as against doon sa 290. Kaya po, nauna po ang minority. Tapos alternate na yon, minority, majority, minority, majority. Opo. Sige po, para lang ho nila maintindihan na mamaya kung sakasakali, ang first crack dito sa minority kaagad.
Opo. Mm-mm. Okay, sige. So, ma'am, kami po manonood ulit. Ano po? At sana po ay humarap nga si VP Sara para magkaroon po ng paliwanagan sa mga komplikado at mga isyong ito ng meron pong interes ang publiko. At kami po muli ay nagpapasalamat po sa inyo, ma'am, sa haba po ng inyo rin pong pasensya. Ano po, dito po sa inyong papel sa Kamara de Representante. Regards din po sa inyo pong mga kasamahan dyan sa Makabayan Block. Salamat po, ma'am. Salamat, Manong Ted and DJ Chachi. Opo, thank you po. Si Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List.